Ayan, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko nga lang po magbigay ng komento regarding po ito sa good news. Pinalakpakan talaga si President Bongbong Marcos nito kasi meron nyo 2 tons po yan ng illegal drugs ang nasabat po ng ating mga otoridad. So mahigit 13.3 billion po ata yon na halaga ang total po ng illegal drugs na yan. Biruin nyo, ito po yung pinakamalaking nasabat na illegal drugs, 'di ba? Pinakamalaking nahuli kumbaga ng ating mga otoridad. Pero mga kababayan, walang ni isang casualties. Wala pong ni isang gunshot or injury. Hindi katulad po nung previous administration na grabe kawawa po yung mga naging biktima. Minsan yung iba nga po doon hindi naman talaga napagbintangan lang or naging kahawig, naging kamuka. 'Di ba? Sila yung napagkamalan. Ang dami pong naging biktima. Grabing madugo po yung naging drug war nung naaraang administrasyon or nung previous administration. Pero ito nga po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sinisiguro nyo na hindi po kinakailangan may dadanak na dugo. 'Di ba? Kasi ang nangyayari is yung drug war na yan ng previous administration, ang dami po nawalan ng buhay. Yun nga, sinabi ko nga kanina, yung iba pa dyan is napagkamalan lang, kamukha lang, tapos sila na yung naging target, 'di ba? Biruin mo, wala man lang hustisya para sa kanila. Lalo na yung mga napagkamalan. At ito pa, palpak din naman po yung drug war na yan. Yung ipinagmamalaki po ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos na drug war noong previous administration, palpak nga po Aminado nga po siya na pumalpak siya. Biruin mo, mga maliliit na tao lang po. Yung mga binabawian ng buhay. Paano naman po yung mga pinakamalaking dyan, 'di ba? Drug lord, sabihin na natin. Yung mga boss or amo dyan. Paano yun? Pinatatakas lang? Yung mga maliliit lang talaga yung kawawa, kumbaga. Pero yun nga po, dito sa Administrasyong Marcos, hindi papayag si President Bongbong Marcos na may dugo pang dadanak dahil dyan. Kasi kaya naman na katulad po niya, nangyaring yan, dyan sa may Batangas po yan na may nasabat na mga kontrabando. Kaya naman pala nang walang nagkaka-injury, walang casualties, walang gunshot na mangyayari. Tsaka sa mga nagsasabi may mga nababasa kasi ako. Anong klaseng operation daw yan? Bakit wala daw yung may-ari nung kontrabando na yan, yung mga illegal drugs na yan? Ito common sense lang, hindi ko alam kung nag-iisip ba yung iba or what. Sa kanila yan, kung yun yung tingin nila. Pero ako, sa tingin ko, sino bang boss, sabihin na natin, ang magpapahuli kasama yung item na yun? It's either mauuna sila or magpapahuli sila, 'di ba? Yun ang sa tingin ko. And hindi ko naman invalidate kung ano yung sa tingin ng ibang mga kababayan natin. Pero ako, yun po yung sa tingin ko. Na hindi naman sila tanga, hindi naman sila magiging boss at 'di ba? Magiging powerful kung syunga-syunga sila. 'Di ba? So, yun lamang po mga kababayan, and syempre, ako ay natutuwa, syempre dahil nasabat nga po yung mga kontrabando na yan at masisira na, wawasakin po yan, syempre, kasi kung hindi yan nakuha, kung hindi po yan naharang ng ating mga otoridad, maraming buhay na naman po ang masisira. At yung mga dyan, magdidiwang na naman. 'Di ba? So, ayan. So, good job po, President, and syempre sa mga otoridad at sa mga kasama po ni President Bongbong Marcos. So, maraming salamat po, yun lamang po.